Umakyat na sa 31 ang bilang ng patay sa pagguho sa landfill sa Cebu City at 5 ang hinahanap pa. Balakid po sa search operations ang ulang dala ng Bagyong Ada. At mula sa Cebu City, saksi live si Mariz Umali. Mariz? Pia, hindi nagpatinag ang mga responder sa buong araw na pag-ulan dito sa Binaliw, Cebu City. No? Sa kabila ng posibleng peligro ay buong pag-iingat na itinuloy ng mga responder ang search, rescue and retrieval operation sa Ground Zero. Kaya nakahanap pa sila ng 5 nawawala ngayong araw. Hindi na halos tumigil ang buhos ng ulan sa Binaliw Landfill, alas 12 pa lang ng hating gabi. Kaya sandaling ipinatigil ng incident commander ang operasyon para i-assess ang sitwasyon, bagamat tuloy raw sa pagsuyod ang mga backhoe at heavy equipment. Pag ganito kasi na umuulan yung site, dangerous yun para sa amin sa mga rescuers at saka other responders. Minsan unpredictable yung tubig, lalo na we're dealing with gabundok na basura. Nang masiguro raw ng mga field engineer na ligtas ang sitwasyon, tuloy ang operasyon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, may sinusunod na raw silang pattern para mapadali ang paghahanap. We were hoping sana kahapon na we could wrap this up faster. Kung hindi lang umulan, kasi meron namang pinaplot kasi namin sa board kung saan namin nakukuha yung mga cadaver, and then we make guesses and predictions kung saan pwede namin mahanap yung iba pa kasi parang may pattern yun eh. Humingi naman ng pasensya ang BFP sa mga pamilya sa mga pagkakataong naaantala sila. I would like to emphasize na highly technical yung ginagawa naming rescue. We are trying to save lives. Of course, we were careful also not to destroy the bodies na pwede makuha namin. Pero hindi na lang ang mga pamilya ng natabunan ang namumroblema. Nag-aalala na rin kasi ang ilang residenteng nakatira malapit sa landfill area sa kanilang kalusugan. Gaya ng residenteng ito na may iba't ibang iniindang karamdaman na raw. Simula nung gumuho ng basura, doon kami, marami naman dito, doon kami nagkaubo. Kaya sa akin, hirap akong magsalita. Nang gumuho na, parang grabe. Lumalala yung amoy. Lalo na sa mga bata, yung kalusugan ng mga bata, kung maamoy nila, kasi may mga bata, yung immune system nila, mahina pa. Panawagan nila sa lokal na pamahalaan. Dapat lang kasi malayo ang ng landfill sa mga tao dito kasi hindi mo naman alam talaga kung anong basura ang itatampak nila, ang amoy. Hindi natin alam kung anong amoy meron doon sa basura na mahalanghap ng mga tao. Sana malayo sa bahay, malayo sa walang tao sana para walang magkasakit at hindi ganito maramdaman ng mga taga rito. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayagan lokal na pamahalaan dito at kung ano ang plano nila sa mga tambak ng basura sa lugar. Kinunan din namin ng pahayagang Primeway Solutions pero wala pa raw silang pahayag sa ngayon. Pia, sa mga sandaling ito ay hindi na umuulan pero talagang ramdam na natin yung lakas ng ihip ng hangin. Katunayan, habang tayo ay umiere pati yung mga kagamitan natin ay talagang pinatumba ng bugso ng hangin ito. Pero ang niniguro naman ng mga kinauukulan, kahit na anuman ang maging lagay ng panahon, ay tuloy-tuloy nilang hahanapin ang 5 pang mga nawawala sa Ground Zero. Para sa GMA Integrated News, live pa rin mula rito sa Cebu City, ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.